isa-isa ng ika nga, tumatahol itong mga congressman. Siyempre, parang nasaling mo yung sugat na minana, di ba? Meron daw pong 12 congressmen. Ito na yung listahan na hawak ni Digongyo, Presidente Digongyo, mga kaibigan, di ba? Na wala raw siyang kapangyarihan dahil ito ay hiwalay na sangay ng pamahalaan natin. Kung tawagin co-equal branch of the government. Itong legislative branch, na kinabibilangan ng mga kawatan, congressman. Ngayon, itong mga congressman daw na ito, ayon naman sa inutil din na PACC, itong Presidential Anti-Corruption Commission, pero sila dapat ding imbestigahan sa corruption. Yan ang maganda rito sa administrasyon ni Presidente Digongyo, mga kaibigan. Dito, maraming kawatan. Pero yung mag-iimbestiga, mukhang kawatan din po, mga kaibigan, di ba? Ngayon, ito less than 12 congressmen ang kasama doon daw sa listahan na ipinasa nila kay Presidente Digongyo sa listahan ng mga government officials. Di ba matatandaan ninyo? Meron siyang, ito si Presidente Digongyo, merong, inilarga na kuwan daw, kampanya raw ito, laban sa corruption, para imbestigahan at makasuhan ang lahat ng mga tiwali sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Siya kasi nagsabi niyan ngayon, walang sentido kumun itong si Greco Bellica, mga kaibigan, akala niya, lahat sakop niya na. Di ba? Hindi niya alam, pwede kang magpaimbestiga. Pero, ang PACC ay talagang walang, walang power yan na magsiyasat dito sa mga congressman sapagkat ang task ng PACC ay para lamang sa mga nasa ilalim ng executive branch of the government. Kaya lang itong PACC na ito, ewan ko siguro dahil wala nang mailabas na balita ang mga nasa media, periodiko at ang broadcast media, mga kaibigan, kaya pinapatulan lahat na lang ng mga sinasabi o nanggagaling na pahayag dito po sa Presidential Anti-Corruption Commission. Mga kaibigan, kasi wala nang balita, yan ang gustong mangyari ng nakaupo ngayon. Kaya nga sinara yung ABS-CBN at kapag ka merong mga opisyal sa pamahalaan na hindi nila kaalyado, halimbawa na si Vice President Leni Robredo, yun ito para sa mga nagtatanong lang, bakit ang mga oposisyon walang sawa na winawaswas nitong si Presidente Digongyo? Kasi po, ang intensyon ng kasalukuyang administrasyon, wala hong makilala, di ba? Makapanlamang yung mga kandidato ng administrasyon sa susunod na eleksyon. O nga naman, kasi kung babanatan niya, sisirain niya ang mga hindi nila kapartido, kaya ano man ang tatakbuhan niya, halimbawa national position, especially mula sa presidente hanggang sa mga senador, mga kaibigan, para mawalan ng media mileage
yung mga nasa oposisyon at sila na lang ang pag-uusapan. Kay may kabuluhan, kay walang kabuluhan, ang kanilang sasabihin, mga kaibigan, kahit na pagago-gago lang yung mga sinasabi nila. Katulad nito, di ba pagago-gago lang itong sinasabi ni Greco Belica ng PACC? Bakit to? PACC ka eh. Yan agency na binuo, co-terminus lang yan eh. Na binuo lang ng presidente, hindi naman batas ang bumuo dyan eh. Di ba? Ngayon, pagdating sa anti-corruption agency, yun yung ombudsman. Di ba? At saka Sandigan Bayan, mga kaibigan. Pero itong PACC, ang pwede lang talagang imbestigahan nito ay yung mga nasa ilalim ng executive branch of the government, sa ilalim ng Pangulo. Wala silang pakialam sa doon sa... Anyway, pag-aaksaya lang naman ang panahon niyang PACC na yan eh. Ang totoo niyan ano lang ito maskara lang ito Yan pagkakatayo ng PACC. At hindi ito unang pagkakataong nagkaroon ng PACC, ng Anti-Corruption Commission. Nagkaroon na niyan sa panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. Macapagal Arroyo. Nagtayo na siya niyan. Pero wala naman nangyari dun mga kaibigan Ganon din ito. Katulad niyan, hindi na niya teritoryo, pinapasukan niya pa. Diba? Akala niya teritoryo niya pa rin yung mga congressman. Ganon pa man, ang pinag-uusapan dito corruption, hindi ho ba? So, kapag ibang sangay ng pamahalaan na, pati executive, kasali dyan, executive, legislative, at saka ang judiciary, sakop lahat yan ng ombudsman mga kaibigan Maliban sa mga maestrado ng Korte Suprema Di ba? Kasi ang mga maestrado ng Korte Suprema, pwede mo lang sipain yan, kung yan may gumagawa ng katiwalian sa pamamagitan ng tinatawag na impeachment. Katulad nung sa presidente. Mga kaibigan. Ngayon, ganun pa man, ang pinag-uusapan dito ay corruption. Sinasabi ngayon itong si Greco Pagago-Gago Belica, mga kaibigan, na meron daw less than. Hindi pa eksakto Yung exact number is less than 12. Ba't di mo lang sinabing 12? May less than ka pa. Di ba? Tingnan mo, pagago-gago Ang dami ng mga pinunterian nito, maliliit na isda, di ba? Pero nung isa man doon sa mga pinakialaman nitong damuhong ito, walang nangyari, mga kaibigan. At kamakailan nga, inireklamo yan Noong mga humingi ng tulong sa kanya na nagmamalasakit sa pamahalaan at sa bayan para tumulong sa kampanya laban sa korupsyon dahil akala nila siguro totoo mga pinagsasabi rito di ba? Napaniwala sila, nabilog ang ulo nila. Yun pala, hindi naman totoo. Katunayan, nirereklamo ito. Unang reklamo sa kanya yung sinasabi na iba, inabsuelto niya. Gumawa siya ng magkahiwalay na report. Yung unang report, nandun kung sino yung mga dapat kasuhan sa Duty Free Shop Philippines, yung smuggling activities ng mga opisyal dyan at ng mga kasabwat nilang smuggler. Pinagagamit nila, ginagamit na lisensya nitong duty free, yung opisina na yan sa ilalim ng Department of Tourism para i-outsource yung kapangyarihan para dayain ang gobyerno sa buwis. Yun yung mga smuggler.
kakutsaban yan yung mga opisyal ng Duty Free Shop Philippines. Number 2, doon kasi sa pangalawang report, wala na inabsuelto. Pagkatapos makausap, makamiting nila Belica, yung pong mga opisyal ng Duty Free. Ha? Mga kaibigan, nawala na yung mga pangalan ng mga nakausap na opisyal. Number 3, sinisingil niya ng bayad na 1,000 piso yung pong complaint, affidavit. Bawat pahina ay 1,000 piso. Kasi balita ko yan ngayon ang kalakaran ng mga abogado ang problema, etong PACC, hindi naman private ito Government office ito. Bakit mo kukutongan yung mga nagrereklamo? Tumutulong na nga kukutongan mo pa. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ngayon, dito sa sinasabi niya merong 12 na congressman. Ang alam niya raw na isinabmit niya sa Pangulo na nakita raw nila after validation. Kailangan talaga maimbestigahan ito ng formal. Sipin mo, lahat ng media pinatulan nito. Mga kaibigan, ni walang nakapagtanong kung siya ay merong authority. Diba? Pag-usapan dito, corruption Nililiwanag lang natin yung issue. Kasi itong si Belica, hindi niya alam yung ginagawa niya. Di sana, ang ginawa na lang niya dahil wala naman siyang kapangyarihan. Siya na lang ang gumawa ng formal complaint. Di ba? At isinabmit niya yung formal complaint, attach ang mga sinasabi niyang hawak niyang dokumento laban sa 12 congressman na mangungutong. At saka ito tingnan ninyo mabuti naggagagugaguhan itong si Belica. Pati na itong mga congressman na nagsipagsagutan naman. Defensive, di ba? Defensive na sila. Ang sabi nila, wala ka namang authority. Correct. Pero not necessarily, wala man siyang authority, ay wala ng corruption. Di ba? Ngayon, ang sabi naman nila, kung may corruption, by ombudsman, ang dapat na umaksyon. Hindi naman umaaksyon ng congressman, ang ombudsman Rubber stamp rin yan Yung ombudsman ngayon, mga kaibigan, pinakamasahol na ombudsman itong inabot nating ito. Sa lahat ng ombudsman, simula pa na ang tawag pa dyan, tanod bayan. Wala pa tayong nabalitaan ganito na ombudsman, na ngatwiran, na hindi na raw sila maglalabas ng salin. To longest, di ba? Bakit hindi ka public records yan? Hindi ba nga yung sinasabi nating napanalunan namin kaso nung araw sa Supreme Court dahil ayaw ilabas ng GSIS yung mga pangalan ng mga assemblyman na nakautang sa panahon ni dating Pangulong Marcos ilang araw bago ang snap election. Nanalo kami, nag-file kami ng mandamus kinatigan ng Supreme Court yung aming hiling na mailabas ang listahan ng mga nagsiutang na mambabatas noon. Ilang araw bago ang snap election. Inutosan ng Korte Suprema ang GSIS. Ano sabi ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, ang mga mamamayan, lalo-lalo na ang mga nasa media, sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin, ay may karapatan
na makakuha ng anumang records maliban sa mga kontrata, kasunduan na magsasapanganib sa seguridad ng bansa. Corruption ito eh. Kaya ito, hindi magsasapanganib. Kung merong ginagamit na katwiran, itong si Ombudsman Samuel Martires, na kesyo ginagamit daw yan ng mga politiko laban sa kalaban nila sa politika at ng mga nasa media, ng ibang personality, para makapangotong. That is another story. Yun ay kailangan mo pang patunayan. Sa katotohanan, wala ka naman tinukoy kung sino yun eh. Dapat tukuyin mo. Di ba? Na para patunayan mo na talagang ginagamit sa extortion yan. Alam nyo, sa ombudsman, kapag ka nahawakan na nila ang kaso, tandaan nyo to pagka sila na ang humawak ng kaso, baliwala na yung nag-complain eh. Hindi naman na siya kailangan eh. Para patunayan ng ombudsman na merong anomalyang ginawa ang isang sangkot sa katiwalian. Bakit? Sapagkat magbabase lang naman sila sa mga dokumento eh. At kung sino ang mga testigo, personalities sa isang kaso ang gusto nilang ipatawag. Pero yung nag-file ng complaint, baliwala na siya. Nasa kamay na ng ombudsman kung gusto nilang ipursu o kung gusto nilang kwartahin yung kaso. Wala ho doon sa nagrereklamo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sabi nga sa inyo, wala nang credibility itong buong gobyerno wala nang credibility ito. Katunayan ng ombudsman, hindi naman supposed to be dapat yan na maging sunod-sunuran sa gusto ng kahit sino. Bakit? Sapagkat yan ay isang separate agency na kung tawagin natin ay constitutional office. Nananagot lang sila. Sila'y ang mandato nila'y mandato ng konstitusyon. Galing sa konstitusyon, mga kaibigan. Sapagkat ang pagkakalikha sa ombudsman ay nilikha yan sa konstitusyon eh. Walang pwedeng sa kanila. Mag-utos o dapat ganon, di ba? Pero alam naman ninyo, dito sa atin, lalo na in-appoint ng nakaupo, di ba? Sumusunod doon sa nakaupo. Kaya yung mga kaso na i-impluwensyahan, mga kaibigan. Yan na nga ibig sabihin nun eh. Hindi ba ang ombudsman wala namang dito sa administrasyong ito, meron bang napatunayan yan, yung ombudsman? May nakasuhan ba yan? Ni isa? Sabi ko nga sa inyo, ayan kahit na yan makabasa lang ng walang pangalan. Halimbawa, isang mayor sa lungsod o kaya isang opisyal sa lungsod ng Maynila ang sinasabing nagnakaw. Nabasa nila, di ba? Alam ba ninyo na base lang dun pwede silang mag-initiate ng investigation, mga kaibigan. Nasa kapangyarihan nila yun. Kung tawagin motu proprio, on their own, ay pwede silang mag-initiate ng investigation. Wala nang, hindi na kailangan may dudulog pa sa kanila para maghain ng reklamo. Wala na yun, hindi na kailangan yun. Information lang ang kailangan nila sapagkat nasa kanila ang buong kapangyarihan para isubpena ang mga opisina ng gobyerno. Halimbawa, yung sinasabing mayor,
gumawa ng katiwalian. Sulat lang yan eh. Bigyan mo nga kami ng kopya nito. Susulat doon sa opisina ng mayor. Kailangan namin ang original copy ng ganitong kasunduan, kontrata, na tinutukoy na di umano'y meron daw anomalya. Hindi makakatanggi yun. Ang sino mang tanggapan ng gobyerno, mga kaibigan. Hindi sila pwedeng tumanggi. May kapangyarihan ng ombudsman na gano'n. Di sana ginawa na ng ombudsman yan. Ang dami nga dito, di ba, nahuli na nga eh. Tinanggal nga sa pwesto dahil mandurugas eh. Ano tawag mo kay Cesar Montano? Kina Juan Dateo, Tulfo, mga kaibigan. Ano tawag mo sa mga yan? Hindi corruption? May ginawa ba yan? Kaya, nakakaawa yung mga tao, yung publiko, na umaasa. Diba? Na yan, demanda sa ombudsman. Wala ho yun. Wala ho yun. Ang tanging solusyon sa dami ng katiwalian sa kasalukuyang administrasyon, sila na nagsasabi niyan, mga kaibigan. Sapagkat di ba, hiwalay yung crackdown daw nila ngayon laban sa corruption, ipinamahala sa Department of Justice, hindi ba? Nakapagtataka, paano nila matatapos yun? Paano nila malilipol yan? Di naubos ang tao. Bakit? Hanggang 100 taon ba kayo mabubuhay? Ilang taon na lang kayo sa pwesto eh. Kayo 4 na taon, wala kayo na ipakulong eh, ni isa eh. Hindi ba? Natatawa tayo yung mali yung paggamit nila ng kanilang pagpapaliwanag sa mga tungkulin nila, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang tanging nasa batas na kanilang trabaho, tungkulin, ay yung lumikha ng mga batas at kung ano man yung iba pang function, pero walang sinasabi sa batas na ang mga mambabatas ay pwedeng gumawa ng proyekto at humawak ng pondo para sa implementasyon ng mga proyekto. Wala nun. Kaya nga diniklara ng Korte Supremang ang anumang klase ng pork barrel, kahit ano pa itawag mo dyan, pag yan pork barrel, labag sa batas yan. Kaya kanina, natatawa ako dun sa sagot ng mga congressman Sila Lito Atienza, mga kaibigan, dinidepensa nila yung kanilang mga, kung sino man yung tinutukoy na 12, na dapat daw sa ombudsman sampahan ng kaso. Pero hindi nila sinasabi na yung sinasabi nilang yun ay pag-amin na may pork barrel sila di ba? Kundi namang naggagagugaguhan at kalahati ito si Belica, ikaw ang dumulog sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, labag sa batas yan Anong ebidensya kailangan mo? The mere fact na may allocation ng pork barrel sa mga mambabatas, illegal yan. Base sa desisyon ng Korte Suprema. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire!
Ito naman mga nasa media, natatandaan ko nung ako'y nandun pa sa dating himpilan mga ano yun, mga ano bang taon yun? Anyway, nagsimula tayo ron 2007 hanggang 2013. Ngayon, nung nandun tayo, meron akong panukala para sa mga media, sa mga nasa media. Ang sabi natin noon, alam nyo, itong yung mga galit sa media, di ba? Yung sila naman ang bias sa media, sa mga nasa media. Ako hindi ako naniniwala na yung isang politiko, isang public official, at the same time, na active ka. Kasalukuyang kang nakapwesto, mahawak ng pwesto. Hindi ako naniniwala na yung mga yan may karapatang magsalita sa pamamagitan ng sariling programa, sa TV, sa radyo, o kaya may column sa dyaryo. Alam nyo, nawala na yung salitang credibility. Hindi na yan naiintindihan ngayon ng marami. Di ba? O katulad natin, bakit ko masasabing mas kapanipaniwala ang sinasabi ko kesa sa sinasabi ng isang pro-administration at saka sinasabi ng isang dati ng hindi siya pabor sa kay Duterte o kahit sino pa man kung sino yung nakaupo. Hindi na alam yan ng publiko ngayon. Ang mga binibigyan ng pagkakataon dapat sa media, yung mga may credibility. Kung ikaw, ang gagamitin mong credential para maglagay ka na magsasalita sa radyo, sa telebisyon, magsusulat ng column sa dyaryo, dahil public official ka, yun na nga yung basihan para hindi sila bigyan Hindi sila payagan Bakit Sapagkat magiging bias ka na sa sarili mo. Ikaw ang magaling. Lahat ng public official, pwede mo sabihin corrupt. Pero yung sarili mo, hindi mo pwede sabihin corrupt. Di ba? Hindi ba? Yan labag sa freedom of speech. Mga gago. Pag sinabi niyo yung ganun yun, gago ka. Bakit? Di ba? Ang trabaho nga ng media, interviewin sila Di ba? Yun ang trabaho mo. Doon siya magsalita sa programa mo, o kaya, interviewin siya ng reporter. Yun ang trabaho ng media. Wala Minomonopolize Gusto nila sila na lahat di ba? Mga kaibigan. Sila na yung politiko, sila na yung public official, sila pa rin yung media. Kaya, sabi ko nga, meron mga nasa media naging mambabatas. Tanong nyo kung may nagawa mga yan. Nagkaroon ng presya gobyerno, tanong nyo kung may nagawa. Wala. Alam nyo, ang talagang dapat, di ba sa batas pagtatakbo ka, kung ikaw ay nasa media, obligasyon mong tumigil. Mandatory yun. Titigil ka 6 na buwan bago ang eleksyon. Kung may column ka, tigil ka. Kung may programa ka, tigil ka. Ano yun? Hindi ho yun. Anong tawag dito? Hindi realistic yun. Na kaya ginawa yung batas nun, ang layunin maganda Para ano? Para hindi ka makapanlamang sa media mileage doon sa mga makakalaban mo. Lalo na yung walang pambayad sa publicity. Mga kaibigan,
Di ba? Kaya ginawa yun eh. Para magkaroon ng equal footing eh. Pero hindi realistic yun. Ang sabi ko nga, halimbawa ako, kung may balak akong kumandidato sa 2022, 3 taon, bago yung 2022, wala na ako sa media. Yun, pwedeng maging patas ka. 6 na buwan, patas. Kilala ka pa rin ng tao. Di ba? Kaya, hindi makatotohanan yun. Ngayon, ano pa? Ang sabi natin nun, doon sa mga kumakalaban sa media na public official, dapat tayong mga nasa media ay meron ding tinatawag na hit list. Di ba? Para saan yun? Kapag yung mga yan ay may inapi na media, ginamit ang kapangyarihan niya laban sa isang media practitioner, dapat yan, nagkakaisa mga nasa media, iban mo yan. Isama mo sa hit list na yan ay panganib sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag. Hindi nyo kayang gawin eh. Kaya ang kalayaan sa pamamahayag sa Pilipinas, lagi na lang nasa panganib. Mga kaibigan. Sapagkat walang pagkakaisa eh. Mabuti pa nga nung nagsisimula tayo. Hindi ka basta-basta pwedeng aapihin ng kahit sino, kahit mataas pang opisyal sa gobyerno. Kung ikaw ay media practitioner. Sapagkat nagkakaisa nun ang mga nasa media. Natatandaan nyo, ito nga yung naikukwento natin minsan sa Thailand. Merong isang maliit lang na babasahin magazine, news magazine. Meron siyang binulgar tungkol sa isang, may naisulat siya tungkol sa prime minister nila. Ang ginawa dinimanda, ginipit. Ikinagalit ng tao yun sa Thailand. At ang tao lumabas. Alam naman ninyo sa Thailand, pagka lumabas ang tao, ngayon di ba meron? Meron na naman. Lumalabas ang tao. Ayaw nila mangyayari. Kahit na, sipin mo, ang layo nga naman ng agwat. Isang karaniwang reporter, pagkatas gigipitin ka ng Prime Minister, hanggang yun na naging dahilan para yung Prime Minister bumaba sa pwesto. Kita ninyo. Dito hindi magagawa Marami kasi rito kurap sa media. Marami kurap. Marami sip-sip ang alam. Kaya sabi ko sa inyo, pagka-eleksyon, pumipili tayo ng ating ikinakampanya. O kaya gusto nating maging Pangulo, suportahan. Pero not necessarily, pag nakaupo na siya, maglololipap na rin ako. At magsisip-sip na akong parang si Malabanan sa kanila. Bakit? Nawala ng kabuluhan yung ipinaglalaban mo. Kasi hindi dapat ganun Pag nagkamali yan, punahin mo. Bakit hindi mo pupunahin? Dahil sa kinampanya mo, hindi mo na pupunahin? Pupunahin ko yan. Yun ang katwiran ko. Bakit? Hindi naman ang dahilan Kaya ako kumampanya para sa isang nanalong public official para makinabang ako. Sapagkat sa atin, kapag ka maayos ang pamamahala sa gobyerno, kapag ka ang gobyerno ay nakabubuti para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan, para na rin ako nakinabang.
sapagkat kabilang ako sa makikinabang. Pare-pareho tayong makikinabang. Pero kung ibubukod mo lagi, sarili mo lang, talaga malelechi itong bansang ito. Wala na talagang pupuntahan ito. Di ba? Mapabuti lang sila. Kaya mas marami ang naiiwan. Mga kaibigan, yun ang dapat na maging paninindigan natin. Yung sinasabi natin, pag ang mali ay mali yan. Ang tama ay tama yan. Kahit anong panahon, yung tama noon, tama pa rin ngayon yun. Yung mali noon, mali pa rin yun ngayon. Hindi po pwedeng mamimili tayo ng babasto sa batas. Pag paborito mo yung babasto sa batas, tama sa'yo yun, kahit mali. Hindi pwede yun. Walang mangyayari sa bansa natin. Kaya sa susunod na eleksyon, ang dapat natin piliin, yung marunong manindigan sa bansa at sa mamamayan. Halimbawa, na katulad nun, na merong ganong quality, sino yun? Justice Carpio. Hindi ko sinasabing tatakbo yan. Pero siya ang dapat na maging pamantayan ng susunod na mamumuno ng bansa, maging hindi man sa executive, kahit sa Senado. Dapat yun ang maging barometro natin. Katulad nung nakaraang eleksyon, ano sabi ko? Bakit ko kinampanya si Duterte? Sa pag-aakalang itataguyod niya ang rule of law. Wala binaluktot lalo Mga kaibigan Kaya sa susunod, ang kailangan natin, yung ipagtatanggol tayo. Subok na si Carpio. Siya lang ang naninindigan laban sa pagwawalang yang ginagawa sa atin ng bansang China. Dapat ganon ang presidente. Hindi nakikipag lips to lips pa sa gustong mambusabos sa ating mga mamamayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ano kaya balita dun sa... Kasi may kababayan tayong mensahe sa atin, nagpadala ng mensahe kaugnay nung ibinalita natin na isa po sa malapit na pulis sa airport police, malapit daw ito kay General Manager Ed Monreal. Ang binalita natin kahapon ito ang sangkot sa droga, mga kaibigan, ayon mismo sa PIDEA. Ang pinagtataka natin, ano ngayon ang naging aksyon dito? Alam nyo, yung nag-message sa atin, kinumpirma niya pa Kung totoo, sinasabi natin siguro, meron siyang kakilalang airport police. At tinanong niya, kilala mo ba niya ito? At may balita na yan sangkot sa droga. Kinumpirma sa kanya Kasi narinig niya rito, di ba? Kinumpirma sa kanya nung kakilala niya na sangkot nga yan. At nasabi pa, naibalita pa sa atin, taga-Pasay daw pala ito. Taga-Pasay City itong, ang pangalan Joseph Eric Miranda, alias Jong, na nasa listahan po ng Interagency Drug Information Database ni Presidente Digongyo, na ayon sa PIDEA ay involved sa illegal drugs activities sa National Capital Region hanggang sa mga sandaling ito.
ito kaya'y tinanggal, hinuli. Ba't hindi nyo hinuli? Diba? At bakit itong si General Edmond Real, may mga tauhang ganito? Ha? Oh. Bakit ka kumukuha ng mga ganyan at hindi pa yan? Ito'y na-promote na tenyente sa airport police. Si Lapid bumabanat. Lapid Fire. Kanina nga pala, ibabalita ko lang sa inyo, nakita ko kasi dun sa post niya, meron siyang bagong composition na available sa Spotify. Ano ito instrumental. Nakita ko, tinawagan ko, naalala ko si Tata Ernie Delgado. Kilala niyo ba si Ginoong Ernie Delgado? Yan po original gitarista ng Electromaniacs. Simula pa nung kasama nila si Jose Mari Gonzalez, di ba, sa mga pati sa pelikula di ba, maraming pinasikat niya na magagandang instrumental, di ba, yung Faithful Love, di ba, mga ganon. Meron ho siyang bagong ngayon, composition, mapapakinggan ninyo sa Friday. Kausap ko kanina, nasa Las Vegas po pala siya ngayon. 1 taon na raw siya ron dahil na-lockdown siya. Hindi naman ho siya magtatagal sana wala, na-lockdown dahil po sa Kaya sabi ko, pwede bang maiparinig natin sa mga nakikinig sa atin iyong bagong pumayag siya at nagpapasalamat pa siya. Sabi ko, pwede ko rin bang ibalita na nandiyan ka ngayon sa Las Vegas? Sige, basta Matandaan ninyo, nung nag-uumpisa ang live jamming ko, gines ko sila. Yung buong grupo ng Electromaniacs, pero iba na yun yung hindi nakasama siyempre, patay na si Jose Mari Gonzalez. Ilan na lang silang original doon. Kasama nila si Lenny De Jesus, yung dating cabinet member, di ba? Tsaka si Lenny De Jesus. Ayan po mga kaibigan. Sila yung mga una kong naging guest noon. Abangan ninyo sa Biyernes po, pagkatapos ng Lapid Fire, ang ating live jamming, 11 to 12:30 midnight po yun. Ang Lapid Fire po 10 to 11. Ayan. Sa Biyernes, itatampok natin mga folk singer Tsaka siyempre, ang The Rhythm of Three. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga, Greco, Belgica. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.
ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na